Sinabi ng Korte Suprema na walang kapangyarihan sa Finance Secretary Ralph Recto na ipag-utos ang paglilipat ng pondo sa ilalim ng GAA. Samantala, nirerespeto ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa PhilHealth Fund, yung 60 billion pesos na transfer. Narito balita ni Creslyn Catarong. Iginagalang ng Malacanang ang naging kautusan ng Korte Suprema hinggil sa pagbabalik ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng hindi nagamit na pondo na nagkakahalaga ng 60 bilyong piso ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Recto na mulat sa pool ay handa ang ehekutibo na sumunod sa anumang ilalabas na utos ng Korte Suprema. Tulad ng pagsunod dito sa direktiba ng Kongreso noong una na gamitin ang natutulog na pondo ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs para sa kapakinabangan ng publiko. Iginitang opisyal na ang ehekutibo ay tumalima lamang sa mandato ng Kongreso sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Nilinaw niya na tanging tungkulin lamang ng Department of Finance ang revenue generation at pangangasiwa ng utang at fiscal deficit ng bansa. Bago na isagawa ang remittance, kinumpirma ng Office of the Government Corporate Council, Governance Commission for GOCCs at Commission on Audit na maaari itong gawin. Pinagtibay din umano ng PhilHealth Board ang transfer. Dagdag pa ni Recto, ang kakayahan ng PhilHealth na maghatid ng mga serbisyo ay hindi kailanman naapektuhan ng paglilipat ng pondo at wala ring kinuha mula sa kontribusyon ng mga miyembro. Sa halip naging daan pa raw ito sa pinakamalawak na pagpapalawak ng benefit packages sa kasaysayan ng universal healthcare. Naglalayong protektahan ang mga Pilipino laban sa mataas na gasusing medikal. Ipinaalala rin ng Malacanang na noong Setyembre 20, 2025, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabalik ng 60 bilyong pisong remittance ng PhilHealth. Isang hakbang na nagpapakitaan niya ng mas malakas na performance at pinalawak na kapasidad ng ahensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslyn Catarong, SMNI News. Samantala mga kapartner, nagkaisa ang mga maestrado ng Korte Suprema na utusan ang gobyerno na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos excess fund na inilipat sa National Treasury. Ayon sa kataas-taasang hukuman, dapat itong ipaloob sa 2026 national budget at gamitin lamang para sa benepisyo ng mga miyembro nito. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pinasasauli ng Korte Suprema ang 60,000 pisong excess reserve fund ng PhilHealth na inilipat sa National Bureau of Treasury. Yan ang kautusan ngayon ng kataas-taasang hukuman matapos ang isinagawa nitong oral argument kaugnay ng consolidated petition hinggil sa naging kautusan ng gobyerno na ilipat ang 89.9 billion pesos na excess reserve fund ng PhilHealth para mapondohan ang iba pa nitong proyekto. Matatandaan na nasa 60,000 pisong pondo ang naunang inilipat sa National Treasury sa 3 tranches, kasunod na rin ng inilabas na circular ng Department of Finance o DOF. Pinatitigil din ng kataas-taasang hukuman ng anumang paglilipat pa ng pondo sa natitirang 29.9 billion pesos na balanse sa excess fund. May nilabas ang ESI na temporary restraining order hinggil dito. Sa unanimous decision ng ESI, kailangang ibalik sa PhilHealth ang nailipat na pondo at ipaloob sa 2026 General Appropriations Act. Sinabi ng Korte Suprema na walang kapangyarihan sa Finance Secretary Ralph Recto na ipag-utos ang paglilipat ng pondo sa ilalim ng GAA. Ito ay nasa kapangyarihan lamang ng Pangulo. Maliban sa DOF, kasama sa mga respondent dito ay si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, ang Senado at ang Kamara. The Supreme Court, through the ponentia of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds previously transferred to the National Treasury in the amount of 60 billion pesos and permanently prohibited the transfer of the remaining 29.9 billion fund balance. The court, by a majority vote, also declared void Special Provision 1D, Chapter 43 of the 2024 General Appropriations Act, or the 2024 GAA, and the Department of Finance Circular Number 003-2024 for having been issued and implemented with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Giit ng ESI, ang excess fund ng PhilHealth ay kailangang ilaan sa mga benepisyo ng mga miyembro at walaan yung mga ehensya ang pwedeng magdikta na ilaan o ilipat ito sa ibang proyekto o programa. Under Section 11 of the UHCA, PhilHealth is required to maintain reserve funds up to a ceiling equivalent to 2 years of projected program expenses. Each year, PhilHealth must set aside part of its net income as reserve funds, and any unused funds must be invested so that earnings are added back to these reserves.
If the reserve funds exceeds the ceiling, the excess must be used to increase the benefits under the National Health Insurance Program and to reduce members' contributions. Section 11 also expressly provides that no portion of the reserve fund or its income may be transferred to the national government or any of its agencies. The Supreme Court added that while the state may adopt measures to improve the economy, such measures must not contravene what the Constitution itself guarantees: affordable health care for all Filipinos, especially the underprivileged. Maging ang Kongreso, wala daw kapangyarihan na baguhin o gumawa ng polisiya hinggil sa naaprobahang pondo para sa PhilHealth. The Supreme Court stressed that Congress cannot repeal Section 11 through the GAA, which may only provide appropriations consistent with existing laws. It cannot amend or overturn substantive policy. Any changes affecting the UHCA, particularly PhilHealth's reserve funds, must be enacted through separate legislation. This 12-12. Ibinasura naman ng kataas-taasang hukuman ng apela ng mga petitioner na tukuyin ang criminal liability ng Finance Secretary para sa plunder at technical malversation. Ruling that such matters are improper for resolution in this case. The only issue properly before it is the validity of the issuances and whether they were issued with grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction. Pagdating sa posibleng pananagutan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ayon sa Korte Suprema, hindi kasamang Pangulo sa mga respondents petisyon. He was dropped as a respondent, if I'm not mistaken. The Supreme Court upheld his certification of urgency for the House bill. So they said that there was no grave abuse of discretion on his part. Samantalang welcome naman sa PhilHealth ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ayon sa ahensya, hamon ito sa kanila na masiguro na ang pondo ay ilalaan sa wastong serbisyo sa kalusugan ng mga Pilipino. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mary Gonzalez, SMNI News. Samantala, bahagya pang bumagal ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong buwan ng Nobyembre. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, pangunahing kontributor sa pagbaba ng inflation ang food at non-alcoholic beverages. Narito ang balita ni Jane Codnita. Mas bumagal pa nitong Nobyembre ngayong taon ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo o inflation rate. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, mula 1.7% noong Oktubre, nasa 1.5% na lang ito noong nakaraang buwan. Mas mababa rin ito kumpara sa 2.5% na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Pangunahing contributor sa pagbaba ng inflation ang mabagal na pagtaas ng presyo sa food and non-alcoholic beverages. Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 4.0% inflation rate, partikular dito ang kamatis. Nag-ambag din sa mas mabagal na inflation ang furnishings, household equipment and routine household maintenance at personal care, ang miscellaneous goods and services. Sa kabilang banda, ilan naman sa dahilan ng pagtaas ng inflation noong Nobyembre ang mataas na singil sa kuryente na tumaas sa 1.5%. Ang tatlong pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod: renta sa bahay na may 2.6% inflation rate, kuryente na may 5.6% inflation rate, at bayad sa supply ng tubig na may 5.6% inflation rate. Kasama rin anya sa major contributor sa November inflation rate ang restaurants and accommodation services at transportation, partikular sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, maging ang mataas sa pamasahe sa barko. Pagdating naman sa pangkat ng pagkain, may pinakamalaki